siya. Ang pwedeng usod na attorney dito po tayo ng konti. Medyo gitna po. Tama? Na siya ay lalapag na rito sa Maynila, siyempre po, kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sapagkat, bagamat doon po, 2 taon na siya ay nasa Dili, sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Sapagkat, katulad nga ng sinasabi ko sa iba, a seasoned lawyer, ako naman ay tumanda na sa law practice, we always prepare for any contingency. So habang nandun siya, inisip na rin namin na baka kung siya po ay haharap na sa hukuman. Attorney, ano pong reaksyon ng mother po niya matapos kung makitang nakaposas sa likod, naka-chain ng paan? Siyempre po, kahit naman sinong ina, mababasag po, madudurog ang puso. At yun nga po ang kanyang hinaing, bakit daw ginaganon ang kanyang anak. Samantalang sa ilalim naman ng ating saligang batas ay presumed innocent na parang hinihiya. Pinapakita na nakakahiya. Hindi lang posas kasi. Kanina manakils, pati paa. Na para naman tatakas yung kanyang anak. Ito po ay kasama po sa pattern of harassment and persecution na sinasagawa po ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga Tebes. At hindi lang sa mga Tebes, sa ilan sa kanilang mga kalaban sa politika katulad ni Atty. Harry Roque. Marami po Si Pangulong Duterte ka po mismo ay ginawa rin yun Mukhang tuwan-tuwa itong administrasyon na to na sila ay nanginginig kung saan-saan ng mga tao at parang tuwan-tuwa pa sila. Baka hindi sila alam at nakikinis po ang taong bayan sa ginagawa nila kaya below sea level na ang kanilang approval rating ngayon. Simula po ba nung niya ay ikaw nang bahala pagdating ko dyan sa Pilipinas. At kami naman po, sinubukan namin pong lahat. Kami nga po ay nalulungkot sapagkat ginrant po yung writ of habeas corpus ng hukuman ng Timor-Leste. Bukod pa po doon sa sinabing hindi pa siya dapat i-extradite sapagkat magkakaroon ng panganib sa kanyang buhay at siya ay maaaring mapasailalim sa tinatawag na cruel and inhuman punishment ay ginawa pa rin ito ng Executive Department ng Timor-Leste. Ngunit nandiyan na po yan, narito na po kami upang saluhin po siya at bigyan po siya ng the best defense. Para ma-distract ang mga taong bayan sa mga patong-patong na kapalapakan katulad ng self-rated hunger, self-rated poverty at sa mga infrastruktura hindi pinag-isipan tulad sa EDSA. At alam mo yung San Juanito Bridge at yung EDSA na 5.9 billion ba at almost ng kasi dahil po sa San Juanito Bridge ito naman sa traffic. Ito po ang magkakilala sa lack of kasi that's between a lawyer and a client. But I can diba, sabi niya, eto, they kidnapped me, we have no choice, na umuwi sa Pilipinas, ikaw nang bahala dyan. Sabi ko naman sa kanya, sir, do not worry, we are ready, we have been ready for 2 years. Thank you po, attorney. Thank you. Alam ko, hindi naman kami humingi ng special treatment. Sa konstitusyon, sa batas, sa rules of court, dapat ang humingi namin. We ask for nothing more, but we will settle for nothing less. Sir, after the new more, Basic necessities, pagkain, malinis na damit. Matutulugan na maayos. pero right now po wala pang communication kung saan po siya ito. Sa NBI nga po, in-announce ni Secretary Remulla kanina yata. Hapon. Kung naalis po, kasi may kauksan po ang ating taas sa hukuman na lipat po ang kaso dito sa Maynila. When it pertains to the killing of Governor Digamo and 12 others. Anong first step mo nga ba Problema nila yun. That is none of my concern except for the fact that it has caused prejudice to my client. Kasi mabigat na hindi ginagalang yung ang mga pag-uutos samantalang na sa Timor-Leste Constitution. Lahat ng final na desisyon ng korte ay hindi dapat salungatin ng kahit sino mang authority. Palagay ko humingi ng payo si Ramos Horta kay Dilima nung hindi niya binalang yung PRO ng
Supreme Court, yung kay Arroyo. Palagi ko si De Lima advisor nila eh. Okay. Okay. Opo, wala na yan. Pupunta na sila. Cellphone lang. Dave. Muna kasi hindi magsisimula. Pag hindi naayos po ang monitor namin. We know quite how the problem works. So there's this judicial thing, but there is also what they call something like political, it is the government. Iba pa yung different. Their president is something like parang king, parang siyang figurehead, yes. So there are several factors there which are distinct and separate, but as to who is more powerful. Pati paa niya nakakadena doon eh. So tinanggal na po ng Timor-Leste authorities, and then ako naman ay nag-order na o tayo naman ang maghanggat. As a matter of protocol, pagka nag-aresto ka ng tao, he should be hanggat. Ay, Sir Alvin, pumasok na ba? Oo, ata. Bawal na